Ating pong topic ngayon ay tungkol sa allergic rhinitis. Ang katawagan po dito ay hay fever. Ito po isang allergic reaction sa mga substances na nalalakap natin sa hangin. Ang tawag po natin doon ay allergen. Pagka nalanghap mo itong allergen na to, ang ating immune system, mag-overreact siya. Magre-release siya ng chemical na histamine, na ito nagiging sanhi ng pagbabahing natin, pagtulo ng sipon sa ilong, nagbabara at makati ang ating mga mata. Yung overreaction nitong immune system na to sa allergen, na ito yung mga substances naman na harmless naman sa ibang tao. Pero pag meron kang allergic rhinitis, pag nakalanghap ka ng allergen, ang immune system mo, dahil sa paglabas yan ng histamine, magkakaroon ng pamamaga at irritation sa ilong, sa mata at lalamunan. Bahing ka ng bahing, atching ka ng atching, sa tulo ng sipon sa ilong mo, watery, di ba? At barado pa rin yung ilong mo, tapos makati ang mata, namumula, at inuubo ka. Ang pinaka-common allergen na nakaka-trigger sa allergic rhinitis ay yung mga pollen mula sa puno, sa mga damo, at mga weeds, mga dust mites, no? Nakikita natin yan sa loob ng bahay, at mga molds, mga amag, at mga alaga nating aso pusa sa kanilang balahibo, no? Sa kanilang balat, at kanilang buhok, tsaka yung mga chemicals na nalalanghap natin, pati usok. Ang simptoma po ng allergic rhinitis, paiba-iba po sa tao. Maring mula sa pagiging mild lang, yung iba severe. Nagkakaroon sila ng sneezing. Ito kaya ka nga nagbabahing dahil sa reaction mo sa allergy, no? Yung mga pollen na nalanghap mo, yung mga balahibo ng pusa. Kaya pag nagkaroon ka ng contact sa allergen na yan, yung mga chemical na histamine na nirelease ng ating immune system, mamamaga yung mga blood vessels sa ilong at maglilik sila ng fluid, na ito'y nagiging symptoma ng allergic rhinitis, yung bahing, runny nose, and itchy eyes. Kaya naman tayo nagbabahing para maklear sa ilong yung mga allergen at irritants. Pagka yung nasal passages mo ay namaga at irritated, ay yung natitrigger po yung pagbabahing para ma-expel mo yung offending substances. Kaya yung pagbabahing tumutulong para tanggalin yung allergen mula sa ilong, ma-prevent yung further allergic reaction. Kaya ka nagbabahing. Nagkakaroon din po ng congestion dahil nga doon sa histamine na yon at iba pang mga inflammatory chemicals sa ilong. Ang chemicals na to nagiging dahilan ng pamamaga ng mga ugat sa ilong at kumikipot yung daanan ng hangin sa ilong. Kaya nahaharangan yung drainage channel na normally nagdadala ng mucus palabas. Pero pagka meron kang allergic rhinitis, nagbi-build up yung mucus, kaya nagkakaroon congestion, yung drainage channel mo ay nagbabara. Kaya kailangan mag-take ka ng vitamin C at Super B complex. Ang vitamin C Super B complex, natural na panlaban sa histamine, antihistamine, na tumutulong para harangin nila yung epektong allergy, yung histamine, na nagko-cause ito ng allergic rhinitis. Kaya yung vitamin C, nare-reduce yung inflammation, tapos samahan ng Super B complex, combination ng dalawa na to, para lumakas ang ating immune system, makatulong sa immune system natin labanan yung infection. Sabi po sa research, ang pag-take ng vitamin C, Super B complex, nare-reduce yung simptoma ng allergic reaction. Kaya mag-take ka ng vitamin C, 1,000 mg a day, no? Marireduce mo yung haba ng hay fever mo. Kaya pati parang mga simptoma marilib po. I-try nyo po yan. Alam mo, pag makati yung ilong, mata at lalamunan,
ay ang dahilan po nga nito, nasabi ko nga yung pamamaga ng mga blood vessels sa ilong. Nagiging dahilan na yung lining ng ilong mo nagda-dry at irritated, kaya makate. Kaya ang dapat mong gawin dito, gumamit ka ng saline nasal spray. Nabibili yan sa butika. Ako po, nakakabili ako niyan sa Mercury Drugstore, no? Nakaka-clear ito ng mucus, nare-reduce yung inflammation ng saline nasal spray. Nare-relieve yung kate. Ang gawin mo lang, ano yun nabibili yun, ganon. Yuyuko kang ganon, takpan mo isang ilong mo, tapos spray mo yung sa ilong mo. After, habang in-spray mo, huwag kang hihinga, hold your breath, and after that, isinga mo na yung yung sa ilong mo. Palitan, gawin mo yon. Yung nga yung pangangati ng mata mo, pangangati ng ilong mo, nagkukos sa mata mo na nagluluha at makate. Kaya kasi connected yung ating ilong, yung drainage system natin, doon sa mata natin. Kaya pagka yung ating ilong ay namaga, apektado, mag-i-inflame na rin yung mata natin. Kaya gawin mo sa mata mo, maglagay ka lang ng cold compress para mabawasan yung inflammation at kati ng mata mo. Yung tubig, lagyan mo ng yelo, tapos kuha ka ng face towel na malambot, ilublog mo dun sa tubig na may ice, tapos pipigain mo, i-apply mo yan sa mata mo habang nakapikit. Nakaka-reduce ito ng inflammation at kati ng mata mo. Yung kati naman ng lalamunan mo, kasi kaya nangangati, nagda-dry yung throat mo, irritated. Gawin mo lang, inom-inom ka lagi ng tubig, lagok-lagok ka lagi ng tubig, no? Para, tsaka yung paggamit nga nung saline nasal spray, nakaka-clear ng mucus, nare-reduce yung inflammation, nakatulong para ma-relieve yung kate ng lalamunan mo. Yung pag-ubo-ubo, itong pag nalanghap mo yung mga allergen, na ang immune system, tulad na sabi ko, nagraralabas siya ng histamine, other inflammatory chemicals, na nagkukos sa lining ng ilong mo at throat mo na inflamed and irritated. Nagiging dahilan nito ng pag-ubo mo para maklear nga yung irritant sa airway mo. Ang allergic rhinitis po, ito ay chronic condition, mamamanage mo naman ito ng medication na reseta ng doktor and lifestyle changes. Kung meron kang allergic rhinitis, importante magpa-diagnose ka at magpagamot ka sa doktor. Ang isa rin pong simptoma ng allergic rhinitis, yung postnasal drip. Ito yung allergic rhinitis na pagka nagkaroon ka ng contact sa allergen, na tulad na sabi ko, nagre-release ng histamine at other inflammatory chemicals sa ating katawan, nagiging dahilan na lining ng ilong mo at throat mo na inflamed and irritated. Pag inflamed at irritated, magpuproduce ka ng maraming mucus, at tapos magkakaroon ng drip down to the back of the throat. Ang postnasal drip, ito po yung meron kang malapot, very sticky feeling sa likod ng lalamunan mo. Yan kasi yung nararamdaman mo pag meron kang postnasal drip, no? Merong malagkit at makapal na parang sticky feeling dito sa likod ng throat mo. Ganon ka na ganon, ubo ka na ubo, namumula na yung throat mo, at meron kang sinus pressure. Sumasakit ang ulo mo at madali kang mapagod. Ang postnasal drip, ito po yung napakahirap mong matulog at nagiging dahilan na yung paghilik. At pagka meron ka ring allergic rhinitis, sumasakit din yung tenga mo. Ang dahilan yung sa Eustachian tube. Ang Eustachian tube, ito yung maliit na channel, kumukonekta sa tenga mo, doon sa pati yung likod ng lalamunan mo. At tumutulong ito para ma-equalize yung pressure pagitan ng tenga mo and outside world. Pagka meron kang allergic rhinitis, yung inflammation and swelling in the nose, apektado yung Eustachian tube. Napakahirap mag-function na mabuti.
Pagka nagkakaroon po ng pressure sa middle ear mo, nagkukos ng pain. Yan po isang symptoms po ng allergic rhinitis. Nagkakaroon ka rin ng ear infection. Kasi ang allergic rhinitis, nag-i-increase yung panganib magkaroon ka ng infection sa tenga dahil sa inflammation and swelling in the nose, at napakadali ang bakterya mag-travel sa tenga. Minsan, dahil sa infection, binubutas nila yung eardrum mo. Nagkukos ito ng sudden increased pressure sa middle ear mo. Kaya, maganda po mag-take ka ng calcium, magnesium, and omega-3 fatty acid. Nakakatulong ito sa mga taong allergic rhinitis. Ang calcium, ito'y mineral, nagre-regulate ng ating immune system at nare-reduce sa production ng histamine. Ito'y chemical nagkukos ng simptoma ng allergic rhinitis. Pati yung magnesium, kasi po yung calcium, yung isang tableta ay meron ng calcium doon, meron pa siyang magnesium, meron pa siyang vitamin D, at meron pa siyang zinc, no? Yung calcium, magnesium with vitamin D and zinc, ito'y nakaka-regulate ito ng ating immune system at nare-reduce yung inflammation. Iba naman pong soft gel ito, yung omega-3, ito isang uri ng fat na nare-reduce yung inflammation at nag-i-improve yung immune function mo. So, bukod doon sa vitamin C, super B complex, mag-take kayo ng calcium, magnesium at omega-3 fatty acid. Merong mga additional tips po para ma-prevent yung sakit ng tenga dahil sa allergic rhinitis. Maaring itong yung reseta ng doktor, magpareseta kayo para itong mga medication na para malabanan mo yung allergy na yon. Ang pagmumumog ng mainit, yung maligamgam na tubig na may asin, ito'y pinapaniti yung ilong mo na maalis yung irritant para maiwasan mo yung allergen, kasi yung allergen nakaka-trigger ito ng sakit ng tenga. Pagka meron kang allergen na trigger yung sakit ng tenga mo, ay magpahinga ka, no, well rested ka para makalabang ka sa infection. Inom ka ng maraming tubig. Dapat staying hydrated para hindi dumami at kumapal at madikit, malagkit ang mucus sa iyong lalamunan para madali mong maidahak, mailabas, hindi kakapit sa lalamunan mo. Inom ka ng maraming tubig. Diba sabi ko, pag-gising sa umaga, inom tayo ng 3 basong tubig na maligamgam. Para ma-prevent mo yung pag-spread ng germs, lagi mong hinuhugasan ng kamay mo. Kaya pagkatapos mong maglabas ng sipon, syempre may naiiwan sa kamay. Pag nagbahing ka ng sipon, hugasan mo na kagad ng tubig. Pagka nagsisinga ka ng sipon, punta ka sa harapan ng gripo sa may lababo ng CR ninyo. Yung palad mo, itiko mo pag ganon, isahod mo yung tubig at doon mo ilalabas yung sipon, yung plema, para ma-prevent yung pag-spread ng germs. After that, hugasan mo yung kamay mo. Pag meron kang post-nasal drip, nasabi ko po yung mga nararamdaman mo dyan, no? Yung mga sore throat, yung sneezing, headache, ganon, pagduluhan ng mata, di ba, namumula yan. Ang allergic rhinitis po, kaya nahahapo ka, di ka kasi makatulog. Siyempre, pag meron kang nararamdaman, barado ilong mo, bahing ka ng bahing, nakakaramdam ka ng congestion, napakahirap sa iyong matulog. Kaya pag hindi ka nakakatulog, ay you feel tired the following day, di ba? Ang allergic rhinitis, ito po ay ang pinaka-symptoms niyan, runny nose and sneezing. At nagiging dahilan ito ng dehydration. Pag dehydrated ka, lalo kang napapagod. Kaya po ang payo, drink plenty of water. Yan. Yung constant na pagbabahing, pangangati ng mata, at ibang simptoma ng allergic rhinitis, masyadong stressful yan. Kaya yung stress, it leads also to fatigue, di ba? Ang allergic rhinitis, sometimes it leads to anemia.
Kasi po, wala kang enough na healthy red blood cells. Kasi yung red blood cells, pag puyat ka, hindi ka nakakagawa ng red blood cells. Ang red blood cells, nagdadala to ng oxygen sa ating body's tissue. Pagka hindi ka nakakatulog, napupuyat ka, hindi ka nakakagawa ng red blood cells, it leads to yung anemia. You feel tired, ganon. At sumasakit nga yung ulo mo pagka meron kang allergic rhinitis, dahil sa mga sinus pressure. Pag inflame yung ilong mo, nagpuproduce siya ng maraming plema. Kaya ito, tapos yan, pupunta yan sa likod ng throat mo, doon sila magbabara. Kaya nagkukos ito ng sinus pressure. Nagiging dahilan ng headache, congestion. Kaya pagka nagkaroon ng pressure sa sinuses and the surrounding tissue, masakit ang ulo mo. Ang muscle tension, yung inflammation at discomfort cause ng allergic rhinitis, it leads to muscle tension sa ulo, pati sa leeg. Kaya pag yung muscle nagkaroon ng tension, nagka-contribute yan sa headache, no? Kaya ang dehydration po, na nasabi ko, it leads to headache. Kaya drink plenty of water. Ang ating activated charcoal, ito yung substance na ito po'y very porous at meron siyang abilities to bind to toxin and other harmful substances. Dumidikit po ang activated charcoal sa toxin and other harmful substances. Nakita nila sa pag-aaral ang activated charcoal nakakatulong para ma-relieve ang simptoma ng allergic rhinitis. Kaya pag nag-take ka ng 2 to 3 capsule ng activated charcoal, nare-reduce ang severity ng symptoms sa mga tamang allergic rhinitis. Yan po nagagawa ng activated charcoal. Actually po, walang gamot sa allergic rhinitis, pero may treatment. Ibig sabihin nito, tumutulong ka para ma-relieve ang simptoma. At tulad po ng mga over-the-counter medication, mga antihistamine, mga decongestant, maaaring ito'y i-reseta ng doktor nyo. May mga prescription medication tulad ng mga nasal steroid and immunotherapy ay makakatulong. Pati yung lifestyle changes tulad po ng laging malinis yung bahay, gano'n. Huwag kang magpupuyat, ang bahay natin laging malinis at kailangan po ng yung makapagkita sa doktor for diagnosis and treatment para ma-manage ang simptoma, mabuhay ka ng normal life, di ba? Kaya maligo ka ng warm bath, mag-steam ka, nakakalusin ito ng plema at nakiklear yung air passages mo. O kaya gumamit ka ng humidifier. Ito'y nakakadagdag ng moisture sa hangin at hindi magda-dry. Kaya nangangati yung throat dahil sa dryness. Kaya ang gawin mo lang, inom ka ng tubig at gumamit ka ng nasal spray para ma-flush out yung allergen and mucus sa ilong mo. Matulog ka nga, well-rested ka para makalaban ka sa allergen. Kaya para ma-manage mo yung allergic rhinitis, iwasan mo ma-expose ka sa mga allergen. Mag-take ka ng mga prescription medication ng doktor mo para di ka mahirapan. Pwede kang gumamit ka ng saline nasal spray, makatulong maklear yung mucus, ma-reduce yung inflammation. At saka yung paliligo ng hot water, nare-relieve yung congestion, maraming oras ng pahinga, nakakatulong po yan kung may allergic rhinitis ka. Alam mo yung humidifier, ito po ay nakakadagdag ng moisture sa hangin. Panatilihin mo yung bedroom mo na walang dust mites at lagi nagpapalit ng beddings mo, yung mattress at saka yung unan at kumot. Kasi po yung ating kasing katawan, habang natutulog tayo, naglalabas tayo ng lason sa katawan. Lumalabas yan sa butas ng ating balat. Ito'y dumidikit sa ating unan, sa ating kumot, at sa ating bedsheet. Tapos, kaya kailangan, napupuno ng mikrobyo yan, na naglalabas tayo ng lason. Nalalanghap po yan, bumabalik din sa katawan mo,
yung dumi na nailabas mo. Kaya kailangan ay nagpapalit ka lagi ng bedsheet weekly. Tapos i-vacuum mo yung bahay mo everyday. At kailangan po laging yung punasan ng basa na basahan para kumapit sa basang-basahan yung alikabok. At kung kayo po ay gumagamit ng contact lens, kailangan pagka yay nairita, ay alisin nyo muna yung contact lens mo. Magsuot ka muna ng ordinaryong yung salamin mo. Malaking tulong po ito sa kalusugan po ninyo. Alam niyo po ba yung ating crystal oil, ito ay concentrated plant extract, natural yan. Nakaka-reduce siya ng anxiety and nagpo-promote ng relaxation pag pinahid mo yan sa sikmura, sa dibdib at tiyan mo. Nakakaalis ng mga pain and inflammation, mga arthritis and muscular pain, at nag-i-improve po yung sleep quality mo. Nawawala ang sakit ng ulo mo pag minasage mo sa sentido at noo mo, at na-clear yung congestion, na-improve ang respiratory health mo pagka kayo po'y gumagamit ng crystal oil. Pag napaso ka, nabukulan ka, pahiram mo ng crystal oil. May pampakalmanting epek ito sa tiyan, lalo pag kinakabag ka at pinupulikat. Kung nasusuka ka, pahid mo lang to sa lalamunan at dibdib mo, nare-relieve po. Hindi ka rin kakagatin ng lamok pag pinahid mo yan sa balat mo. Kung kayo po ay hindi pa nag-subscribe sa aking YouTube channel, lubos ko pong ma-appreciate kung mag-subscribe kayo sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. I-click nyo lang po yung subscribe pati yung bell para ma-update po kayo sa aking bagong video. Sa akin naman pong Facebook page, Patnubay sa Kalusugan, please subscribe, follow, like, and share. Meron po akong TikTok, meron akong Rear, pwede nyo po akong subaybayan doon, no? Kung nais nyo po magpa-deliver ng ating mga products, i-chat nyo lang ako sa aking Facebook page, Patnubay sa Kalusugan. Sabihin nyo yung pangalan, address, at cellphone number nyo kung ano yung pa-deliver po ninyo. Cash on delivery ito. Pag dineliver sa inyo, doon kayo magbabayad. At ito po, COD po ito, no? Okay, dadako po tayo sa ating food for thoughts bilang pagwawakas. Ephesians chapter 5 verse 1. Dahil kayo'y mga anak na minamahal ng Diyos, tularan ninyo sila. Mamuhay kayong puno ng pag-ibig tulad ni Kristo, dahil sa kanyang pag-ibig sa atin, inaalay niya ang kanyang buhay bilang mabangong alay at handog sa Diyos. Ito pong verse na ito, nagtuturo sa atin, ang love, ito ang pinaka-foundation ng Christian life. Pinapakita po kung paano tayo mahal ng Diyos at paano din natin mahalin ang ibang tao. Pag mahal natin yung ibang tao, mga taong nakabaligid sa atin, ginagaya natin si Jesus, no? We are making fragrant offering to Him pag maganda relasyon natin sa ating kapwa. Yan po yung sinasabi po ng verse, be kind and compassionate to others, forgive others just as God forgive us, serve others without expecting anything in return, be patient and understanding with others, put the needs of others before your own. Yan po yung ating food for thought sa gabi nito. Nawa pong pagpapala, patnubay ng Diyos sumatin, and God bless us all.